Hello, everyone. So we are the group something in ASS. So class just ended, and we figured that while we're eating, we're also gonna do this vlog. There are a lot of things that I want to share, specifically about what's happening right now in the case of University of the Philippines. Based sa mga nababasa ko doon sa UP Diliman Freedom Mall, ang dami nagre-reklamo na marami na ng mga burgis or the bourgeoisie as it is, na nag-enroll sa UP. So, bakit nga kaya yun? So, I think many people found an issue with rich people specifically enrolling in UP is because UP is free kasi. But not only is it free, it provides some of the most top quality education. So, syempre kung sa akong magulang, sino pa namang hinding magugustuhan yan? Like, let's say for example, I'm a well-off parent, tapos I want my kid to enroll in a good college. So, where else but UP, right? Since it's free naman. Pero yung nga din yung dadating na question about other people is that bakit sa UP pa talaga? Afford naman nila mga ibang university, lalo na yung mga mamahalin na university like I believe DLSU. Pero I think the core issue of the problem isn't so much the fact that rich people or upper middle class people are flocking towards these free institutions, but because there's a general benefit of free education that benefits all social classes, di ba, no? That sets a precedent na maganda talaga if all colleges are free and accessible to anyone regardless of their social classes. Hindi, may binabasa din kasi ako about dun sa issue na yan. Pero related siya. Kaso, ang pinaka-problem nila dito is sinasabi nga daw na ang UP is pangmasa. Pero pagdating sa college, pera pa rin ang usapan. Yun yung parang nagiging problema nila. Yun na bakit UP sinasabi na pangmasa pa pero puro gastos pa rin naman. I think yun yung pinaka-problem na gusto nilang ano yun. Yun ang yun ang parang nagiging problema ko dyan. Kumbaga, pera talaga ang labanan. Kasi nga, pag mayaman ka, may advantage ka. As long as may pera yung estudyante, and as long as may connections, Stable. they're stable. Nakakapag Dahil sa may pera ka, iniisip mo na nakakataas ka sa iba, may kapangyarihan ka, and you can look down sa ibang tao. Parang ginagamit mo yung pera mo na parang nagiging sobra na. It's funny you guys have to say that kasi there's this phenomenon called gentrification wherein an outsider population that is middle class starts moving in another place that is low off. Ang nangyayari dyan, tumataas ang mga prices, and it's very interesting. Nakita natin ito sa mga iba't ibang lugar sa Pilipinas, katulad ng Siargao ba? Siargao ba? Siargao ba? Siargao. Kung nakikita nyo, pati Pilipino parang nagmumukhang tourist na din. Because of the sheer fact that there are so many foreigners there. Siyempre, tumaas ang prices to accommodate for relative to the income of the foreigners. Specifically in the West, for the foreigners in the West, mura na yung mga prices dito. Pero sa atin, hindi mura kasi nga, it's relative. They are purposefully raising the prices to accommodate for those foreigners who have moved in. Nagiging problem siya na pansin din natin na kapag kung nasa nandun yung parang nakakataas or sabihin natin mayayaman, doon mahal ang bilihin. Yeah. Kasi sa lugar na yun, expected na parang mga social Ang mga tao. nasa higher lugar na yun. like what I said about my sister moving into BUP, where she felt like she was never in the right place kasi the people there mas superior sa kanya parang tingin kasi mas social yung mga tao doon, yung pormahan nila, yung mga kinakain nila, ganoon talaga sila sa Manila. Talagang pag mayaman ka, matik, superior ka. Yun ang problem dito. Lalo yung hatakan pababa sa payang problema Lalo ng na yun. Pilipinas.
Yes. Problem talent. Ayun, yung kay Carlos Yulo, yung pasok natin. Yes, awesome. Hindi lang siya nakapag-provide, hindi natin alam yung buong storya dun sa pamilya nila, pero ang daming nagagalit sa kanya. Ayun na. Ngayon na lumabas na yung side niya, hindi ko alam bakit binabash pa rin siya. Hindi natin malaman kung talagang close-minded ba talaga ang mga Pilipino or masyado na silang traditional na ayaw na nilang pansinin yung yung mga bagong opinion. May confusion na rin tayo na the world is changing. Yes. At every day nagbabago. And hindi tayo kailangan na nakastay lang sa isa. Kailangan may improvement and changes sa atin. Kasi di ba nakita din natin yung na nangyari sa NEDA. Sinabi nila, 64 pesos lang daw makakabuhay na yung Wow! Wow, di ako naniniwala dyan. siguro pag sinasabi nila scientifically it is possibly feasible. Pero syempre, humans are not robots. Yeah. Siyempre gusto natin mabubusog. And then hindi lang paulit-ulit yung kinakain. Yes. So that's pretty much the reason why laking patikos ang kompito. Them expecting us to eat instant noodles every day is the same as robots being refueled with oil. Diba? There are sectors in our government that are so out of touch. There's this one senator, representative rather, in the House of Representatives, nagreklamo sa traffic sa EDSA. He tweeted, ang solution daw, tanggalin na lang daw yung EDSA carousel. Insofar thinking that private cars and widening roads will somehow alleviate traffic. Pero, ano bang nakikita natin? Most Filipinos do not own a car, or at least they don't use their car, they mostly commute. Yes. Kasi syempre, mahal ang gas. Ano pa ba kapag sa gas? Time. Hinahabol yun. Ang daming pribadong sasakyan. Tapos isa-isa lang din naka-drive doon. Yes. And that speaks to a larger issue that bakit nyo tatanggalin yung EDSA carousel. ease of public transportation ng mga masa? Now that naramdaman nyo ang experience how it feels like be stuck in traffic. What's more, ikaw stuck ka sa traffic in your comfortable car, in Yes. your cold car. Yes. Tamang naman sa mga Tamang yung mga ordinaryong Pilipino, may init sa siksikan. sa siksikan sa bus, gano'n. Yung gigising ng maaga para lang Diba? pumila sa Mahabang pila ng mga terminal. Yes, mostly sa mga tao ngayon, selfish. Yes. parang iniisip nila yung self-convenience. Kaya hindi nila iniisip yung kapakanan Ng ibang tao. Like, kung ikaw yung nasa posisyon ng tao, ano yung mararamdaman? Ayun. Yan yung pangit sa ginagalawan natin ngayon. Yes. Kapag issue, binibigyan natin ng pansin. Pansin. Pero yung mga importante yung mga bagay na nakaka-contribute sa buhay ng tao, Dinidisipid na. I think ang problem din is kapag tinry mong buksan yung mata mo as a youth, marami ring masasabi sa'yo kasi para sa kanila, ang mga kabataan walang alam. Yes. Bata ka lang mo. Ayun. Ang This is the toxic last lang kasi kapag tayo, sabihin nila na bata ka, kailangan ng respeto ka, hindi ka sumasagot, susunod ka lang. Pero may times na parang napapansin nila tayo kapag may mali na tayo. Ayun. Yun. Bakit hindi ka kumikibo? Bakit hindi ka umaayon ganito, ganyan? Hindi mo alam kung saan ka lulugar. Kasi nandito ka, mali ka. Nandoon ka, mali ka pa rin. So parang ano na lang yung tamang gagawin mo sa paningin ng ibang tao. Parang we are never right. Yes. And this is why I believe that kabataan ay pag-asa natin. Kasi even though I said before na, diba, we have this newfound sense of technology pero hindi naman masyado kailangan. Yes. Pero it's not all bad. Kasi nakikita natin, the youth of today are more politically engaged in the country more than ever, I believe so. Ngayon lang nakakataon na mas politically aware ang mga kabataan. And it's good because of the technology that we are privileged to have access. And I feel like that's why we must use that to our advantage and seek for a better future for our nation. Yes. Para i-sum up lahat ng pinag-usapan natin, gaya nga ng sinabi ni Celine kanina, umiikot to sa selfishness at pagiging less considerate ng mga tao na kailangan din natin
nating baguhin. Kumbaga, hindi naman mali na mag-adjust tayo sa environment natin. In fact, makakatulong pa yun sa sarili natin and to other people na nasa paligid. So yes, yun lang yung mga pinag-usapan namin. It's kind of short, but that's Short is after this wedding. Short. mag-edit. Pwede mo ka dyan, no? Huwag na muna kayo dito. Kulit naman ang nanay nyo.